Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kahit na anong gawin natin, tayo ay masusugat sa buhay na ito. Minsan, napakabuti naman natin, tapat naman tayo, pero masasaktan tayo ng ibang tao. Kung hindi natin hihilumin ang sugat ng ating mga kalooban, tayo magpapatuloy na magdurugo, manghihina, at maaaring makasakit ka din sa iba. Remember that if you won't heal your wounds, you will bleed unto others. Minsan, sinaktan ka na ng iba, palagi mo pang paulit-ulit sinasaktan ng iyong sarili. Ang kapatid, naway ang muling nabuhay na Panginoon na may sugat, siyang makatulong din sa iyo, sa iyong pagpapagaling, sa iyong pagpapalakas, sa paghihilom ng mga sugat ng iyong puso at damdamin. At para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo
ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. At isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin ninyo ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isang inyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at sa lahat ng mga sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya
na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malikit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, samantalang sinasalaysay na mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa pagpipira-piraso niya ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad na nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi ng mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy Easter pa rin po sa inyo. Alleluia! Alleluia! Glory to God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Halimbawa lang po, kung nakagat po kayo ng isang aso, tatanungin niyo po ba yung aso, bakit kinagat niya kayo? Hindi na po, di po ba? Kapag nakagat ka ng isang aso, magmamadali ka pumunta sa hospital
para magpagamot ka. Di po ba? Halimbawa, ikaw ay natusok sa isang halaman. Babalikan mo pa ba yung halaman na yon at hahawakan mo muli? Hindi na po. Di po ba? Nasugat ka na eh. Kapag po napaso kayo sa apoy ng kandila, hahawakan mo pa ba yung apoy na yon? Hindi na rin. Di po ba? Ano po ang tawag niyo doon sa mga tao na kung saan nakagat na sila ng aso? Binalikan pa yung aso. Ano ang tawag niyo doon sa mga taong humahawak pa rin ng tinik kahit na nasugat na sila o kahit na nasasaktan sila? Ano po ang tawag niyo doon sa mga taong pabalik-balik, lumalapit doon sa apoy kahit na nasulog na yung balat nila? Ang tawag natin sa mga taong yan, una, sadista. Pangalawa, baka may tama sa pag-iisip nila. Pangatlo, baka makakalimutin. O pang-apat, may wishful thinking. Niisip kasi nila kung babalik sila, hindi na sila masusugat muli. Hindi po ba? Aminin natin, tayo yan minsan. Amen? Minsan o madalas, bumabalik tayo doon sa mga taong nanakit sa atin. Minsan o madalas, hinahabol natin ang relasyon na sumira sa atin. Minsan at madalas, kumakapit tayo doon sa mga bagay na paulit-ulit tayong sinusugatan. Bakit? Kasi umaasa tayo na yung nakapanakit sa atin, siya rin ang magpapagaling sa atin. Pero kung merong isang katotohanan na dapat nating maunawaan, ano po? Ito yung katotohanan na kung sino man ang nanakit sa'yo, hindi siya ang makakapaghilom sa'yo. Remember this, my dear friends. Do not forget this. The one who hurt you cannot be the one to heal you. I will repeat that. The one who hurt you cannot be the one to heal you. Minsan, mga kapatid, umaasa kasi tayo na yung nanakit sa atin, siya pa rin ang magbibigay sa atin ng closure, ng paliwanag, o ng kapayapaan sa ating mga puso. Di po ba? Pero hindi palaging ganon sa buhay. Yung taong sumira sa puso mo, hindi siya ang magbubuo muli nito. Yung taong nagdulot ng sugat mo, hindi siya ang maggagamot sa'yo. Kaya kung patuloy kang naghihintay sa Kanya, baka lalo ka lang masaktan. Amen? Healing begins when you stop expecting from the wrong source. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ang ating Panginoong Hesukristo, nung muli siyang nabuhay, saan siya nagpakita? Saan po siya pumunta? Saan siya unang nagparamdam? Dito po sa mga babae. Nakasakasama niya nung nagmi-mission siya. Sa mga babae na sumuporta sa kanya. Sa mga babae na minahal siya. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon. Una din siyang nagpakita sa kanya mga alagad, sa kanya mga apostol. Pinatunayan niya na siya ay buhay, meron siyang laman, meron siyang buto na nagwagi siya sa kamatayan. Pwede naman po, di po ba, ng ating Panginoon unang magpakita doon sa mga pari sa templo. Pwede naman siyang magpakita sa mga Pariseo, sa mga Hudyo, sa mga Romano. Pero bakit una siyang nagpakita sa kanyang mga alagad at apostol? Hindi doon sa mga nagparusa sa kanya. Kasi hindi siya bumalik doon sa mga nakasakit sa kanya at gusto pa siyang saktan. Meron pa siyang mga sugat Pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na tayo'y makakatayo, na kahit na tayo'y muling mabubuhay, na kahit na tayo ay lalakas, kapatid, may sugat ka pa rin. Wala pong tao ang hindi sugatan. Minsan, nakikita mo yung isang tao nakangiti. Pero kung mag-o-open up siya sa iyo, kung magkukwento siya, maririnig mo, makikita mo, ano talaga ang kalagayan ng puso niya. Mga kapatid, may sugat ka pa rin. Kailangan mo pa rin magpagaling. Kailangan mo pa rin maghilom. Kaya kung gusto mong bumuti, huwag kang bumalik sa mga nakapanakit sa iyo. Amen? People who hurt you
will hurt you more, will inflict more pain to you, will give you more wounds. Kung gusto mong gumaling agad, lumapit ka sa mga tunay na nagmamahal sa iyo, sa mga sumusuporta sa iyo, sa mga taong tanggap ka, sino ka man. At wala pong ibang tunay na magmamahal sa atin kung hindi tanging ang Diyos lang. Amen? Minsan, meron pong mga ibang misis na sanay na yata sa pananakit ng kanilang mga mister. Paulit-ulit na silang niloko, harap-harapan, meron ng tinetext sa ibang babae, gumagastos pa ang mister nila para sustentuhan yung kanilang mga kabit. Totoo, kailangan pong magpatawad paulit-ulit. Pero kung binubugbog ka na ng asawa mo, kung sinisigawan ka na niya, kung binabaliwala ka na niya, ibang usapan na yan. Di po ba? Forgive, yes. But take care of yourself. Amen? Kung toxic na po yung environment, yung relationship niyo, patid, lumayo ka naman ng kakaunti. Hindi po masama na alagaan natin ang ating mga sarili. Unawain niyo po ito. Hindi ang pagmamahal mo ang makakapagbago sa asawa mo. Amen? Tanging ang pagmamahal lang ng Diyos ang makakapagbago sa tao. Amen? Napakarami po nakikipag-away sa internet. Kapag politika na, pinag-uusapan, ang haba-haba ng comment. Pag politika na pinag-uusapan, nagbabago na yung ugali. Lumalabas na yung pagkademonyo. Ang tanong ko po, worth it ba nakikipag-away sa internet? Anong nakukuha nyo sa pakikipagdebate sa mga taong hindi nyo naman kakilala sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok? Kapag ikaw ay nakikipag-argue, tumataas lang ang presyon mo, sumasakit lang ang loob mo, kapatid, ang taong sarado ang isip. Kahit na anong sabihin mo sa kanya, hindi ka pakikinggan, hindi ka unawain yan. Kung ang isang tao sa internet, minumura ka, pinapahiya ka, tama na. Hindi mo naman deserve yung mga masasamang salita niya. Tumahimik ka, mag-move on ka. Dahil ang mga taong palamura, sinasaniban ng demonyo. Amen? Remember that when somebody curses, they open their mouth for the devil to enter. Amen? Minsan, pati po sa trabaho natin, very toxic yung mga boss. Very abusive. Kung magsalita sa'yo, kala mo hindi ka tao. Kung dahil sa trabaho mo, kapatid, nagkakasakit ka na, hindi ka na masaya, hindi ka payapa, wala kang panahon para sa iyong pamilya, siguro oras na, humanap ka na ng ibang trabaho. Amen? Remember this. You live not to work. You work to live. Oo, kailangan mo ang trabaho. Pero hindi naman yung trabaho na papatay sa'yo. Amen? Kung mananatili ka dyan sa toxic na trabaho, agad kang tatanda, agad kang mamamatay. Amen? Minsan ka lang naman mabubuhay sa mundong ibabaw. Piliin mo na mabuhay ka na masaya at payapa. Don't forget this truth. People who hurt us cannot be the one to heal us. Kung gusto mong manatili sa mga taong yan, siguraduhin mo muna that they have healed themselves. Kung mananatili ka sa mga taong yan, siguraduhin mo na naging buo sila, na mabuti ng kanilang isip ang kanilang mga puso. Amen? Hindi lahat na sumusugat sa iyo magpapagaling sa iyo. Minsan, kailangan mo talagang bumitiw. Dito po papasok ang Diyos. Ang tao pwede makasakit sa iyo, pero ang Diyos kailanman hindi kanya sasaktan. Siyang magpapagaling sa iyo. At yan sinasabi ng Psalm 147. It says that God heals the brokenhearted and binds up wounds. Sa banal pong misang ito, pagdasal po natin yung mga taong nakasakit sa atin. Naway maranasan nila ang muling na buhay na ating Panginoong Jesucristo para magbago ang kanilang isip, ang kanilang puso, para tumigil na ang kanilang pananakit. Yan lang ang magagawa natin sa mga taong nakakasakit sa atin. Yung pagdasal natin sila, yung ilapit natin sila sa Panginoon.
Harinawa, magmilagro ang Panginoon sa kanila sa pamagitan ng pagbabago ng kanilang mga isip at puso. Ang ating mundo ngayon, punong-puno na ng kamatayan, punong-puno na ng mga taong masasama ang loob. Kapatid, huwag mo na silang dagdagan. Lumayo-layo ka ng konti sa mga taong nakasakit sa iyo. You can still love people at a distance. And the proof that you love them, the proof that you're good to them, start praying for them. Amen. Tumayo po tayo. Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin na mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong tanggapin ang aming mga alay, na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamagitan ni Kristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay, sa pagkabuhay ng anak mong mahal,
Nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mo naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nilupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong
Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya, makaisa sa tinig niya. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay pupunta sa palengke at tumitingin lang kayo ng bibilhin, napakarami pong isda. Pagka-uwi nyo, ano yung amoy nyo? Diba? Amoy kayong isda. Hindi naman kayo yung humahawak ng isda. Pero bakit nangamoy kang isda? Kung pupunta ka sa mall, doon sa mga nagtitinda ng pabango, kahit na tumambay ka lang, tingin-tingin ka, pagka-uwi mo, ano yung amoy mo? Napakabango mo. Di po ba? May malaking epekto yung ating environment, yung ating kapaligiran sa atin. Kaya nga kailangan nating matutunan yung katotohanan that the people who have hurt you cannot heal you. Only God can heal you. Though He is a wounded healer, nothing is impossible with God. Minsan, kasalanan din natin bakit tayo po ay nasusugat paulit-ulit. Dahil binabalikan natin yung mga masakit nating kahapon. Alam mo, kahit na magpasori sa'yo yung tao, kahit na bumawi siya sa'yo, kung hindi mo gugustuhin na patawarin siya, na mag-move on ka, na bitawan mo yung iyong galit, susugatan mo.
ang iyong loob, ang iyong puso. Kaya kailangan paulit-ulit tayong manatili sa presensya ng Diyos. Dahil tanging ang pagmamahal lang ng ating Panginoon ang makakapagbuo, makakapagpalakas, at makakapaghilom sa atin. Alam natin yung kasabihan na time heals all wounds. Pero mas tama yung God heals all wounds. Kahit na pagkatagal-tagal ng panahon, maaaring maghilom on the surface level. Maaaring magkaroon ng peklat, pero doon pala sa loob, meron pang mas malalim na sugat. Ano pa yung mga sugat o sakit na ating dinadala? Buksan natin ito sa ating Panginoon at hayaan natin ang kanyang kapayapaan ang manatili sa atin. Para ang kapayapaan na itong magpalakas sa atin at papagpatuloy natin ang ating misyon dito sa mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Praise